Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arnie. 2013 po, Kuya E, nang aking pasukin ang mundo ng pagbibigay ng aliw. Sa pagsayaw sa gabi na lantad ang katawan, ang pumatol sa kung sino-sinong customer, para bang normal na sa akin yan. Pero bakit nga ba ako napasok sa isang magulong mundo? Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ang buhay ko noon, Kuya E, ay tahimik sa probinsya. Pero nabago ang lahat nang dahil sa isang kaibigan na itago po natin sa pangalang Ricky. Si Ricky yung tipo ng taong mapang-asar, maraming kalokohan pero mabait naman sa mga kaibigan niya. Bihira lamang pong umuwi si Ricky sa probinsya namin, Kuya E, dahil sa Maynila siya nag-aaral. 4th year high school ako noon, Kuya E, nang muli kaming magkita ni Ricky. Niyaya niya akong mag-basketball, Kuya E, at pagkatapos noon ay nagpunta kami sa bahay nila. Sobrang close kami ni Ricky, Kuya E, na tipong parang magkapatid na kami. Maporma po si Ricky, Kuya E, bagamat alam ko naman na hindi sila mayaman, kaya kahit papaano ay nagtataka ako kung bakit mapera si Ricky. Agad naman natila nabasa ni Ricky kung ano yung nasa isip ko at sabi niya sa akin, "Tol, siguro nagtataka ka. Bakit ba magaganda ang mga kasuotan ko? Damit ko, maporma ako." "Oo nga, Tol," tugon ko naman. "Simple lang, Tol. Madali akong kumita sa Maynila. Ikaw, patapos ka na rin naman ng high school. Baka gusto mong sa Maynila kang mag-aral. Pwede ka naman magtrabaho doon. Ako yung bahala sa'yo, Tol. Kayang-kaya mo yun." "Naku, Tol, mukhang hindi po pwede dahil baka hindi ako payagan ni na tatay. Alam mo naman na ako yung panganay at laging inuutusan sa bahay kaya malabo ako dyan, Tol." "Hindi yan, Tol," sagot ni Ricky sa akin. "Ayaw ba nila na kahit papaano makatulong ka sa kanila? Hindi yung pagtulong sa bukid ang inaasikaso mo." "Well, Tol, hindi naman sa pangmamaliit. Pero sa katawan mong yan, sigurado, tiba-tiba ka at marami kang mapapala sa kanila. May papadala." Nung mga oras na yon, Kuya E, ay hindi ko naman inisip kung anong klaseng trabaho ba yon. Pero naiengganyo ako. Kaso ang problema ko ay paano nga ba ako papayagan? Isang buwan na lang, Kuya E, ang natitira ay graduate na ako noon. Pero sa totoo lang ay alam kong hindi na ako makapagkolehiyo. Sabi kasi ni tatay dahil pwede na raw akong magtrabaho sa construction ng tito ko dahil sa malaking bulas naman ako. At sa totoo lamang, Kuya E, pangarap ko ay maging engineer kaya iniisip ko yung alok sa akin ni Ricky. Isang linggo lang na malagi sa probinsya si Ricky kaya tuwing matatapos ang klase ko ay sinusundo niya ako gamit ang kanilang motor. Isang araw, Kuya E, ay nag-inom kami doon sa aming kubo sa bukid at napagkwentuhan ang mga nakaraan nung 2nd year high school pa siya na doon sa parehong paaralan ko. "Tol, naalala mo yung nahuli mo ko doon sa parlor?" "Saang parlor? Yung kina Sonia?" tanong ko kay Ricky. "Oo, Tol. Di ba sabi ko sa'yo may lakad ako kaya gabi na ako nagpagupit kahit sarado na siya?" wika ni Ricky. Oo, Tol, pero hindi totoo yun ano?" wika ako. "Paano mo nalaman?" tanong ni Ricky. Paano ba naman? Wala naman na bago sa buhok mo nun. Sa totoo lang, yun sana yung sasabihin ko kaso baka hindi ka naman handang sabihin sa akin nung panahon na yun. wika ako. "Loko ka talaga," sabi ni Ricky sa akin. "Pero Tol, pareho pala tayong customer ni Sonia." "Oh, Tol, wag ka na magdi-deny Umamin na sa akin si Sonia pero wag ka mag-alala, Tol. Sikretong malupit yun." Nagulat ako sa sinabi ni Ricky, Kuya E. Tama naman siya. Malakas kasing magbigay si Sonia. Nung mga panahon na yon at malaking bagay na rin sa akin ang halaga kapag lumuluhod sa akin si Sonia. "Tol, yung trabaho ko, aamin na ako sa'yo.
Yung trabaho ko sa Maynila parang hindi rin naiiba tulad ng ginagawa sa atin ni Sonia. Pero tol, mas malaki naman ang bayad sa Maynila. Ang ganda pa ng katawan mo, sabi sa akin ni Ricky. Nagulat ako noon sa sinabi ni Ricky, Kuya E, pero naintindihan ko na. At bilang gawain ko naman yung magpalantak ng Pops, sa tingin ko naman, kakayanin ko ang anumang hamon sa Maynila. Kaya bago umalis si Ricky, Kuya E, ay sinabi niya sa akin na pag-iisipan daw, pag-iisipan kong mabuti. Unti-unti, Kuya E, ay nag-isip na ako kung paano ako makakapagpaalam o paano ako papayagan ng tatay ko sa pag-aaral ko sa Maynila, Kuya E. Pero nagulat ako ng isang araw na nagtatanghalian kami kasama ang mga kapatid ko. Nag-open ako sa tatay ko ng ideya ng pag-aaral sa Maynila. At sinabi niya sa akin ay wala raw problema. Talaga tay? Ayos lang na mag-aral ako sa Maynila? Oo nga, kung kaya mo naman mag-aral at magtrabaho, bakit hindi? Kasi alam mo naman, nakikisaka lang tayo at wala naman akong ipagpapaaral sa'yo. Naging masaya ako, Kuya E, dahil sa kahit papaano ay may pag-asa akong makapag-aral. Dumating na nga, Kuya E, ang araw ng graduation at kahit papaano first honor ako. Fast forward, Kuya E, nakapag-enroll na ako matapos pumasa sa college entrance exam at doon ako sa apartment ni Ricky na nirahan. Si Ricky ay nakatira dati sa kanyang tatay na may asawa ng iba kaya minabuti niyang humiwalay na lang ng bahay. At bago ako isama ni Ricky sa kanyang sinasabing trabaho ay ipinaliwanag niya muna sa akin. Tol, alam ko, sanay ka lang kay Sonia sa ibang bakla sa probinsya na wala kang ginagawa. Pero syempre iba dito. Mas may ginagawa ka mas pabor sa mga customer at mas malaking kita. Alam mo na yon. Ikaw ba, ano pa bang mga ginagawa mo? Bigla akong sinunggaban ni Ricky, Kuya E, ng halik at ginawa ang mga ginagawa sa akin ni Sonia. At sa totoo lang ay hindi ko siya pinigilan. Magaling si Ricky at sa totoo lang, napakaastig ni Ricky. Pero nagulat ako sa mga kaya niyang gawin all the way sa akin. Basta tol, lagi mong isipin, lalaki ka lang naman at wala namang mawawala sa atin. Basta, konting ingat lang ha. Sa salitang yon ni Ricky ay naisip ko na, oo nga, tama nga naman siya. Pero sa ginawa niya sa akin ay parang hindi ko pa ganun kakaya dahil sa galing niya. Pero alam ko ay masasanay din naman ako. So eto na nga, Kuya E, dumating na po yung araw na isinama niya ako sa trabaho niya bilang isang waiter lang muna. Pero kahit pala waiter, Kuya E, ay hindi ako makakaligtas sa mga makukulit na customer. Para sa akin, madali lang nga dahil sa pahiga-higa ka lang instant na. Mabilis nga ang pera, Kuya E, at nakaipon agad ako. At sa totoo lamang, Kuya E, kami ni Ricky, ginagawa naming libangan ba o libangan na namin o nakasanayan na naming dalawa ang pagpapasaya sa bawat isa sa amin dahil magkatabi kami pagtulog. Parang naging normal na lamang ba na may mangyari sa amin. Pero minsan naiisip ko kung may nararamdaman ba ako sa kaibigan ko? Kasi yung mga halik alam mo na yung may diin? Hindi nagtagal, Kuya E, ay naroon at sumasayaw na rin ako. At sa totoo lamang ay mas lalong lumakas ang kita ko at nasusuportahan ko yung pag-aaral ko. Sabi ko noon na kapag nakaipon na ako, titigil na ako pero mahirap pala talagang umiwas, Kuya E, kapag mas nakikita mo na lumalaki yung kita mo. At sa paglipas ng 1 taon at ilang buwan, pero habang umaayos din ang buhay ko, nakakapag-aral at nakakapagpadala ng pera sa probinsya, ay magiging problema ko pala si Ricky. Isang araw ay nahuli ko siya sa banyo na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi ko naman kasi nahalata, Kuya E. Hindi ko lang naisip na ganun siya. Kaya pala minsan ay magugulat ako na bigla-bigla siyang may gagawin sa akin na hindi ko naman pinapansin dahil sa nasanay na rin nga ako na may ginagawa kami. Hindi ko sinabi kay Ricky ang nakita kong ginagawa niya pero nakikiramdam na ako hanggang dumating sa punto na nakita ko siyang naghahalongkat sa gamit ko.
Nagbabaka sakali lang daw siya Kuya E na may pera ako. Ang sabi ko sa kanya, sana ay magsabi na lamang siya sa akin. Pero alam nyo naman Kuya E ang utak ng mga taong unti-unti nang nababaon. Sinumbatan pa niya ako Kuya E, kaya napilitan akong bigyan siya ng pera. Nung araw na yon Kuya E, nakita ko kung paano lamunin ng gamot ang isip ni Ricky. Sa paglipas ng mga araw Kuya E ay mas lumala pa si Ricky na tipong natatakot na talaga ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, una at huling bigay ko na sa kanya yun, yung araw na binigla niya ako at sinumbatan ng kung ano-ano. Ewan ko nga ba bakit tila ba gusto kong protektahan si Ricky pero tila huli na yung lahat. Iba talaga ang salita at utak ng mga taong lulong na. Hindi alam ni Ricky Kuya E na lumapit ako sa tatay niya para sabihin na nangyayari sa kanya. Pero ewan ko nga ba, tila walang pakialamang tatay niya sa kanya. Hinayaan na raw niya ang anak niya at bahala na kung anong gawin sa buhay niya. Hindi ko alam kung ano nga ba yung mga pinagdadaanan nila ng tatay niya. Pero tatay pa rin siya, di ba? Galing sa dugot laman niya. Nakakalungkot lang, Kuya E. Gustong-gusto ko nang umalis noon sa bahay ni Ricky dahil sa ilang buwan na rin akong nagbabayad ng upa sa bahay at kuryente dahil sa inakala ko noon na nag-iipon siya ng pera tulad ng sinabi niya pero hindi ko rin siya maiiwan yata. Naisip ko Kuya E na kahit ano pa man na nangyari kay Ricky, hindi naman niya ako idinawit pero nakakalungkot lang talaga na hindi ko talaga man lang nahalata ang mga bagay na yun nung una. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong o paano ko pa mapagbabago ang taong tila na baon na. Dumating kasi sa punto Kuya E na talagang iba na yung mga sinasabi niya. I mean siguro nga naluto na talaga yung utak niya. Isang araw Kuya E may 4 na araw nang hindi umuwi si Ricky sa bahay at hindi ko rin makontak ang kanyang cellphone. Nasanay na rin naman ako na minsan 1 o 2 araw hindi siya umuwi pero yun ang pinakamatagal. Hanggang sa isang balita Kuya E ang natanggap ko. Si Ricky ay natagpuang patay sa madilim na bahagi malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Ang sabi ng boss namin ay may tao daw na humahanap kay Ricky. Baka raw may atraso or what. Ang nakakalungkot Kuya E nang makita ko ang itsura ni Ricky, bugbog sarado. Tiyak na binugbog muna ito bago ito bariling. Ganon kabilis na tapos ang buhay niya Kuya E. Alam ko makasalanan si Ricky pero hindi niya deserve ang nangyari at ang nakakalungkot Kuya E ay hindi nagkaroon ng hustisya ang kanyang pagkamatay. At sa totoo lamang nais ko sana noon na mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Ricky pero pinakremate ito ng tatay niya at hindi na sumailalim pa sa autopsy. Napariwara ang kaibigan ko Kuya E ng ganun lang. Halos 2 taon kaming magkasama at ako ay naka2 taon na sa kolehiyo noon. Hanggang sa 2 taon pa ay nakapagtapos na ako at ngayon maganda na ang aking trabaho. Sa totoo lamang Kuya E nung nawala si Ricky, nalungkot din ako at kahit papaano may puwang siya sa puso ko na hindi ko may papaliwanag kung ano. At hanggang ngayon Kuya E, may bahagi ng aking panaginip na nakikita ko si Ricky na tila nasa isang tabi. Nasa madilim na lugar. Pasensya na Kuya E sa sulat ko pero this is another way para maibsan yung lungkot na daladala ko. Maraming salamat Kuya E sa pagtanggap sa aking kwento at sana po mas tumagal pa ang channel nyo. Okay muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.